Hindi pa man tuluyang humuhupa ang usapan tungkol sa resulta ng laban ni Naoya Inoue at Junto Nakatani. Isang mas mabigat na kontrobersya ngayon ang tuluyang sumabog sa buong boxing world. At ito ay tungkol sa headbutt na nangyari sa round 10. Isang banggaan ng ulo sa isang iglap. Pero maaring yun sana ang tamang sandali na pwedeng nagpabago sa resulta ng laban. Habang paulit-ulit na nire-replay ng mga fans ang video ng laban online, mas lalong umiinit ang debate. Aksidente ba talaga iyon o sinadya? May ilang fans at analysts na naniniwalang maaaring veteran move daw ang ginawa ni Inoue nang magsimula ng maging mas agresibo si Nakatani sa kalagitnaan ng laban. Dahil bago mangyari ang insidente, ramdam na ramdam talaga ang pag-iba ng momentum. Unti-unting lumalapit si Nakatani. Mas mabilis ang kanyang combinations. Mas nagiging epektibo ang kanyang pressure. At first time na nakita natin sa laban na tila napipilitang umatras itong si Inoue. Kaya nang mangyari ang head clash sa round 10, maraming fans ang biglang napaisip. Timing lang ba talaga iyon o isang calculated move mula sa isang elite fighter na alam kung paano kontrolin ang takbo ng laban sa pinakakritikal na mga sandali? Sa slow motion replays, mapapansin na parehong sumusugod ang dalawang fighters papasok. Ngunit may ilang observers na nagsasabing bahagyang ibinaba ni Inoue ang kanyang ulo bago ang headbutt. Isang pangyayari na naging sentro ngayon ng matinding diskusyon online. Pero dito nagiging komplikado ang lahat mga pare. Dahil sa mundo ng boxing, napakaikli lang ng linya sa pagitan ng intentional at accidental headbutt, lalo na kapag parehong southpaw at aggressive counterpuncher ang naglalaban. At para sa ilang veteran trainers, ang ganitong klase ng banggaan ay hindi na bago sa high-level boxing. Kapag umiinit ang laban, mas bumibilis ang palitan ng mga suntok at lumiliit ang espasyo sa loob ng ring. Kaya halos imposible nang maiwasan minsan ang ganitong aksidente. Pero hindi kumbinsido ang lahat. May ilan na naniniwalang matapos ang headbutt, malinaw na naapektuhan si Nakatani, nagbago umano ang kanyang ritmo, nabawasan ang kanyang explosiveness. At tila naging mas maingat siya sa championship rounds. Habang si Inoue naman ay biglang naging mas composed, mas kontrolado, at mas accurate sa mga pinapakawalang mga suntok. At yun ang dahilan kung bakit lalo pang lumakas ang conspiracy theory sa social media. May mga fans na nagsasabing ginawa raw yun ni Inoue upang siguraduhin ang kanyang panalo sa scorecards. Pero may matinding depensa rin mula sa kabilang kampo. Para sa supporters ni Inoue, insulto raw sa legacy ng isang pound-for-pound king ang pagbibintang na kailangan niyang mandaya para manalo. Dahil kung pagbabasehan daw ang kabuuan ng laban, sapat na ang kanyang ring IQ, timing, at championship experience upang makuha ang panalo ng walang anumang dirty tactics. At sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit napakahirap husgahan ang sitwasyon. Dahil sa isang dako, ang isang video replay ng laban ay maaaring bigyan ng iba't ibang interpretasyon. Pero sa kabilang banda naman, wala ring malinaw na ebidensya na sadyang ginawa iyon ni Inoue at hanggang ngayon ay nananatiling hati ang boxing world. May mga naniniwalang aksidente lamang ito sa gitna ng mainit na laban. Habang ang iba naman ay kumbinsidong iyon ang naging sanhi na tuluyang nagsigurado ng panalo para kay Inoue. Pero anuman ang katotohanan, isang bagay ang sigurado, ang laban na ito ay hindi matatapos sa final bell lamang dahil habang nagpapatuloy ang debate. Lalong lumalalim ang demand ng fans para sa isang rematch. At kung sakaling mangyari iyon, asahan ninyo mga pare, hindi lang belts ang nakataya, pati reputasyon, legasiya at ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na headbutt.